Dito na ako sa harapan ng Steel. Dito sa Quezon City. Dito na ako sa harapan ng Steel mga sangkay. Karating din. Dito sa Quezon City. Tagdalit Street. Subukan ko pumasok. Ang oras ngayon ay mga 8:10 ng umaga. Opo. Dito yung mga displayhan nila ng mga chinso. Yun, meron dito MS250. MS182. So, pang presyo nito? Saan pong presyo nito? Wala kaming post dyan, sir, pero nasa website ko yung price. Itong mga ganito, magkano? Ayan, sir, nasa 23,750 po. 18 inches lang, sir. 18. Itong ganito, MS182. So, dito natin, sir, nasa 17,750. 7,750? 17,000. 17. Naka 16 inches po siya. Pwede pa ba itong palitan tong ano ng mas mahaba? 16 po maximum. Kasi dapat 14 lang po siya. So wala kaming size, wala kaming stock ng 14 na guide bar. So 16 yung nakalagay sa kanya ngayon. Maximum niya na po yun. Hindi pwede sa 20, palitan ng 20? Hindi po pwede. Ito po yung pwede sa 20, sir. So yung presyo niya pag 20 yung kasama, nasa 24,750. Ito anong, ay 18 ba ano? 18 po. 18. $250. Ito total, magkano mga naman ganito? Ayan, sir, 20,000 po. Pero standard ano lang siya, 16 na talaga siya. Para kasing bitin. Ikitisang dangka lang. Dito, sir, sa pang-form natin, 20 na po yung pinaka mahaba. Dito sa 250? Apa. Ang sumunod natin, sir, professional na po. Yung malalaki na talaga. 380 to. 380 to, nasa magkano, ma'am? 45,000 na po. 45,000. Itong 070. 78,000. 78. Laki no. 651. Saan area nyo gagamitin, sir, sa Kalina po? Sa Laguna. Required na ngayon, sir, yung permit to purchase po. Halimbawa na makabili ako ngayon, paano magkumuha ng permit? No po. Kailangan mo na kumuha ng permit to purchase bago ka makabili. Ay, ganun? Yung bagong may DNR. Hindi na siya basta-basta nabibili ng wala kang permit. Kasi ang mangyayari, sir, pag binili mo yan na wala kang permit to purchase, hindi mo makukuha na ng permit to use. Kasi dapat meron kang authority to purchase po muna. Paano yan? Hindi pala makakabili ngayon. Hindi po. Kailangan may permit to purchase ka po muna. Layo pa naman ng binahe ko. Yun yung ano, sir. Kasi ang mangyayari niyan, sir, pwede ka naman talaga namin bentahan. Kaso, ibabalik mo pa rin sa amin yan, sir. Mas malaki yung problema natin kapag hindi mo na parehistro yan. Kasi wala kang permit to purchase. Si Laguna po nagre-release ng permit to purchase. Hindi pwede na makabili muna tapos... Hindi po. Dati pwede. Ngayon hindi na. Sayang naman punta ko. Yun yung isa sa mga requirement po namin. Ayaw din namin kasi, sir, na bumalik din kayo kalaunan. Mahirap nang ayusin yung papel pag ano po. Paano yung mga nakabili na dati? Mga nakabili na dati, sir, nakuha na po nila ng permit to use yun. Tapos ngayon, may lisensya na po sila. Yung iba po namin
customers sir na mga bumili nung hindi pa ganun ka-implemented, binabalik din sa amin. Ang hirap mag-ayos ng papers. Hindi pwede online mag-ano? Hindi po. May appearance po dapat kapag mag-a-apply ka sa DENR. Ito mga sangkay, wala tayong magagawa, di tayo pinagbintahan ng steel kasi kailangan pa ng permit galing DNR. Gawin ko, punta lang ako ng Raon, bibili lang ako kahit anong brand ng chainsaw para kahit walang permit makakabili. Okay, sige mga sangkay, update ko kayo mamaya pagkadating ko sa Raon. Dito ka ngayon sa powerhouse. Dito ako nagtanong ng chainsaw. Ito na. Okay mga sangkay, dito na tayo sa bahay. Buksan na natin ating nabili na chainsaw powerhouse. Kaya ang ginawa ko, powerhouse na lang binili ko. Mas mura. Buksan na natin. Okay. Buksan natin dito. Kaya ako bumili ng chainsaw mga sangkay. Kasi meron akong kinakaingin doon sa Laguna. Nahirapan ako doon magkaingin, maglinis doon sa lupa na tinataniman ko. Kaya minsan babayad na lang ako para sa pagtatabas. Tsaka malaking tulong din to kapag ka may puputulin kang puno. Hindi ka na mahihirapan. Maliit lang to. Yung guide bar niya 22 inches. Ayan. Yung engine power niya 250 watts. 2,500 watts. Tapos 58cc. Tapos yung fuel cap niya 550 ml. Tapos yung oil 25. Ewan ko anong ibig sabihin 25 na yan. Buksan na natin. Nabuksan na to kanina doon sa binilhan namin sa binilhan ko sa Raon. Pero gusto ko rin mabuksan dito para matesting ko rin yung ako mismo magtitesting. Ito siya. Bili ko dito mga sangkay. 8,000 lang. Yung steel na maliit yung kaliit-liit ng guide bar, halos hanggang dito lang, ganyan lang ang haba ng guide bar, tapos ang liit pa ganito lang, lapad, ganyan. Nasa 17,700. Ito, ganito kahaba yung guide bar nya, 8,000 lang. Tsaka branded din siya, powerhouse. Magandang klase din yung brand ng powerhouse. Ito yung laman ng kahon. Tapos mayroon siyang takalan ng gasolina. Ito yung kadena niya. Tsaka meron dito mga tools. Ayan. Kabit natin yung guide bar. Ito, parang ipin. Kinabit ko na rin. Kasi nakahiwalay siya, nakatornilyo.
Tapos yung kadena niya. Parang may pasin. Okay, tapos yung takip niya. Plastic lang. Plastic. Pa talaga yung steel. Yung tornilyo niya. Law yung kadena niya. Adjustan natin sa dito. Ito mga sangkay, nakabit ko na. Sana tumagal siya. Testing natin panda rin na. Chok natin.
Dito ako hindi bilib sa kanya mga sangkay. Ito plastic. Itong cover na to sa ibabaw. Ito plastic din. Itong takip dyan dito. Plastic. Ito rin plastic. Plastic to. Hindi talaga katulad ng steel na pinuntahan ko. Original talaga yun. Bakal talaga lahat. Ito, disappointed ako dito sa cover niya. Hindi ko alam kung talagang kakayanin niya yung pagka binabad sa paggamit. Kasi ito, itong pinaka head niya, siyempre mag-iinit yan. Ito mag-iinit din. Plastic to. Paano to? Lulutong agad to pag uminit na to. Yan ang nakikita kong problema sa kanya. Ayan na mga sangkay, yung kabuuan. Ayan. Yung guide bar niya mahaba. Ayan o. Bali 22 inches ya. Yan ang itsura niya. Yan naman sa kabila. Andito yung spark plug niya. Ito yung choke. Ito naman yung patayan. Yan. Ito yung choke. Ito naman yung pinaka accelerator niya. Yan. Kaso ito, plastic lang talaga to. Ito, plastic. Yung cover niya, plastic. Dito ako na-disappointed sa kanya. Pag na-testing ko itong mga sangkay, i-update ko kayo kung paano ba siya, kung tumagal ba siya o kung nasira ba siya kaagad. Kaya Powerhouse yung napili kong bilhin na brand. Kasi nung nagkaroon ako ng welding machine, ito Powerhouse din. Ayan. Pero ano na to siya, nasa 4 na taon na to sa akin. Wala pang naging problema. Ito pala, pwede rin siyang ipa-rehistro sa DNR. Bibigyan ka rin ng papel na dadalhin mo sa DNR. Yan. Yan. Ito yung dadalhin mo doon para may pa-rehistro itong chainsaw. Di katulad sa steel, pagbili mo pa lang, kailangan mayroon ka ng dalang permit galing DNR. Kaya itong napili ko kalaki, itong ganito lang kalaki. Kasi ang gagawin ko lang naman doon, putulin yung mga puno na nakakaharang doon sa mga tanim ko, doon sa bukid. Kaya hindi ako bumili ng malaki, bukod sa mahal. Hindi naman ang purpose ko na pang ano talaga, pang troso. Purpose ko lang naman makapagkaingin para mataniman ko ng kung ano-ano lang mga prutas yung farm namin doon.
Okay mga sangkay, hanggang dito lang muna ang video natin. At i-update ko kayo kapag na-testing ko na to, kung okay ba siya. Ngayon kasi wala akong makapag-testingan kasi nasa Paranaque pa kami. Saka na lang siguro pagka andun na kami sa Laguna. Hindi ko pa check kung kailan kami pupunta doon. Mga sangkay, bye-bye. Paki-like na lang sa video natin. Saka sa mga hindi pa naka-subscribe, paki-subscribe po. Huwag kalilimutan na pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa gagawin natin dito. Okay, bye-bye.